Samantala, sitwasyon naman sa epekto ng habagat sa Western Visayas at update sa Mount Canlaon. Ating pag-uusapan kasama si Regional Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense Region 6. Director Fernandez, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po at sa mga nakikinig po ng inyong pong programa. Sir, kamusta po ang epekto ng habagat sa Western Visayas sa ngayon? Sa Western Visayas po, no, dito po sa isla po ng Panay at sa Guimaras po, sa ngayon po ay meron pa rin po tayong nararanasan po ng matinding pag-ulan at ang apektado po talaga ay yung pong western part po ng Panay. Ito po yung probinsya po ng Antique at ng Northern Aklan. So sa ngayon po, meron na po tayong naitala pong 39,263 affected families o kaya 141,791 individuals. So 1,173 po ang nasa loob po ngayon ng evacuation center at meron po tayong 24 evacuation centers po na mini-maintain po ngayon. Sir, hingi na rin po kami ng update sa mga reported na nawawala dahil sa bagyo at habagat. Kumusta na po yung paghahanap sa kanila? Meron po tayong pong dalawa sa Antique po. Ito po ay validated na. Ito po ay dahil po sa sa matinding agos ng tubig po, no. Ito po ay nangyari po nung nakaraang around AM July 17, nag-inom yung tatlong magkakaibigan. Bigla na lang po tumas yung tubig at itong isa, yung pangatlo, nakaakyat ng puno. So yung dalawang kainuman niya, yung po yung nawala. So sa ngayon po, patuloy pa rin yung paghahanap natin sa tulong po ng Philippine Army at ng mga reserve po natin, components natin. Actually po, may naka-standby po tayo rito air assets kung kinakailangan po nila, then we can make use of the yung helicopter para po tulungan po yung PDRR mo ng Antique sa paghahanap po ng dalawa pang nawawalang kababayan natin. Director Raul, kamusta naman po yung mga binahang daan at damages sa infrastructure natin? May mga daan pa hubang lubog at impassable dahil sa lubog sa baha? At sa ngayon po, may dalawa pa akong flooded areas dito po, no? Dito lang po sa Iloilo City, dalawa pong barangays po yung nakalubog pa rin ngayon. Sa buong isla, 22 po yung subsided na at isa po yung receding ngayon. Yung sa damage naman po ng naidulot po, no, ng enhanced sa southwest monsoon. Meron po tayong naitalang 277 damaged houses po. 246 po rito ay partially damaged. At 31 naman po yung ang totally damaged. Sa ating pong daanan natin, isa po yung naitalang hindi pa po madaanan ngayon. Ito po sa Lawaan, Antique po, isa pong hindi madaanan ngayon. At tatlo pong tulay hindi po gamit, no, hindi madaanan dahil nga po yung mga bridge sa hanging bridge. Ito po ay nandun po sa Antique. So, naman po doon, sa sitio naman po, yung operations naman po ng ating lalay ko sa barko, kinansila po yung apat na seaports, yung nagkansila po ng biyahe, tatlo po yung sa Guimaras at isa naman po rito sa Iloilo. RD, isa rin po sa mga binabantayan ng sektor ay ang sektor ng agrikultura. Kung meron po kayong datos, meron na po ba tayong estimate doon sa pinsalang idinulot sa agricultural sector sa Western Visayas? Initially po, itong umaga na ito, ang na-report po sa ating damage po sa agrikultura, umabot po ng 6.2 million pesos. Sa infrastruktura naman, umabot ako ng 122 million pesos. Director, sa ngayon, kumusta naman po yung pagbabantay sa Bulkang Canlaon? Ano po yung naging epekto ng sama ng panahon sa aktibidad ng bulkan? Sa ngayon po, sa kabutihan palad, hindi naman po gaanong inulan yung lugar po sa paligid po ng Canlaon. Subalit po nakantabay po yung ating pong mga local DRRN posts. Sa tulong na rin po, no, may nag-assist na rin po yung ating Regional Incident Management Team sa pag-monitor po ng kalagayan po ng ating pong mga ilog po doon. At yung po ngayon, ang ating bulkan po ngayon ay mababa naman po yung naibibigay yung volcanic earthquakes na tatlo po yung naitala natin ngayon.
at 1,000 plus, around 1,000 na ano po no na tons of sulfur dioxide ang naibugan niya ngayon. Sana nga po hindi po sasabay po yung ano no, sana po hindi sasabay si Canlaon. But nevertheless, meron man po tayong ano po, meron po tayong contingency plans na kung sakasakali nga po, meron naman pong ano, nakahanda naman po yung ating pong PDRRMOs po ng Negros Occidental, Oriental, at pati na rin po yung mga affected po na mga local government LGUs, local government units po na nandun po sa sa paligid po ng Canlaon Volcano. RD Raul, ano po ang mensahe o paalala nyo sa ating mga kababayan dyan po sa Western Visayas? Patuloy pa rin pa rin po namin silang pinapaalahanan po no, na mag-antabay po sa balita. Katulad po ngayon po na meron na tayong tropical storm na po ngayon si Dante. At meron naman tayong nabubuo ngayon sa Northern Luzon po yung Emong. At dahil po rito ay kahit nga po wala rito sa aming rehiyon ang bagyo, subalit ito po ay pinapalakas po nito yung yung hanging habagat. So katatapos lang actually ng amin pong PIDRA at ng scenario building meeting namin na-remind po natin ulit, na palalahanan po natin ang ating pong mga local DRRMOs na hanggat sa maaari mag-conduct na silang preemptive evacuation ng mga komunidad na nakatira po sa at the foot of ng mga bundok natin. At sa mga nakatira po sa malapit po sa mga daluyan ng tubig, sa mga ilog po natin. Patuloy naman po silang we are in closely coordination in coordination naman po kami. At ang ating naman pong response cluster ay nakaalert naman po sila, nakahanda naman po sila. So, yun lang na patuloy silang na kukuha lang sila ng mga impormasyon, balita sa mga reliable po ng sources na wag po sa mga kung saan sila lang kukuha. At ang ating naman pong local government units po ay sila naman po yung nagbibigay po ng mga impormasyon na nanggagaling po sa ating pong Pag-asa at dito po magmumula rin po sa OCT. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras at ingat pa rin po, Regional Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense sa Western Visayas. Thank you, sir. Maraming salamat po.